Si Jogo ay isang matinding cursed spirit na lumitaw bilang simbolo ng galit at pagkawasak. Ang sentro ng kanyang nakakatakot na persona ay yung kakaiba niyang curse technique, ang Disaster Flames. Kasi nga diba, takot tayo sa volcanic eruptions at infernos. Kaya si Jogo stand out talaga sa lakas at unpredictability niya. Pero bago pa tayong television, make sure na i-hit mo yung like button at i-subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat bagong video ko, i-click din yung bell icon. Malaking tulong niya sa akin at sobrang na-appreciate ko yan. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Topic: iba talaga yung Disaster Flames ni Jogo. Hindi lang siya simpleng apoy, parang embodiment siya ng takot ng tao sa mga natural calamities, especially sa volcanic eruptions. Parang isang sumpang gawa sa collective fear natin, kung paano tayo nai-impress at natatakot sa mga bulkan. Ganun si Jogo. Yung existence at kapangyarihan niya dikit na dikit sa takot na yun. Kaya ang kanyang Disaster Flames grabe sa lakas at unpredictable, hindi tulad ng ibang fire powers. Grabe yung mga apoy ni Jogo, simbolo ng wild natural power. Sa Jujutsu Kaisen, ginagamit niya ito para ilabas ang galit na parang galing sa impyerno laban sa mga kalaban niya. Ang lakas at laki ng kanyang apoy ay hindi lang basta pyrotechnics, parang kumakatawan sa destructive force ng kalikasan mismo. Kaya niyang gumawa ng mini volcanoes o takpan ng buong lugar sa sobrang init. Ang kontrol ni Jogo sa kanyang Disaster Flames ay nakakamangha at nakakatakot talaga. Hindi lang sa init nagmumula ang lakas ng mga apoy ni Jogo, kundi sa pagiging unpredictable nila na parang mga natural disasters. Kayang baguhin ni Jogo ang laki at lakas ng kanyang apoy depende sa sitwasyon. Kaya naman isa siyang versatile at matinding kalaban. Pwedeng biglaan ang pagsabog ng kanyang apoy na parang volcanic eruption, o kaya naman tuloy-tuloy ang init na parang magma. Kaya naman laging naka-alerto ang mga kalaban niya. Bukod pa dito, yung Disaster Flames ay sakto talagang representasyon ng karakter ni Jogo. Sumasalamin ito sa kanyang unpredictable na ugali, biglaang galit at yung matinding hangarin niyang ipakita na mas mataas ang mga cursed spirits kesa sa mga tao. Sa bawat pagbuga ng apoy, kitang-kita ang will ni Jogo, isang cursed spirit na nabuo mula sa pinakaluma at pinaka-basic na takot ng tao. Hindi lang basta cursed technique ang Disaster Flames. Simbolo sila ng kapangyarihan ng takot at kalikasan na ginagamit ng isang nilalang na embodiment ng pinaka-destructive nilang side. Sa mundo ng Jujutsu Kaisen, kung saan ang mga cursed techniques ang sukatan ng galing sa labanan, stand out talaga yung paggamit ni Jogo ng Disaster Flames niya bilang isang masterclass sa tactical warfare. Hindi lang basta pagpapakawala ng raw power ang style niya sa labanan, parang isang strategic dance of fire, kung saan bawat apoy may layunin at presisyon. Hindi lang pangwasak yung mga apoy ni Jogo, extension niya ng kanyang will, hinuhubog at ginagamit para malusutan at ma-overwhelm ang mga kalaban niya. Isa sa pinakakapansin-pansin sa style ng laban ni Jogo ay ang kanyang adaptability. Kayang-kaya niyang pagkuhin ng intensity, hugis at gamit ng kanyang apoy para umakma sa pangangailangan ng labanan. Kung mabilis at maliksi ang kalaban, pwede siyang gumawa ng malawak na inferno para limitahan ang galaw nito. Kung mas matindi ang kaaway, pwede niyang gawing mas tumpak at mas malakas ang kanyang mga atake. Ang adaptability niyang ito ang nagpapahirap mapredict sa kanya, isang bagay na ginagamit niya para magkaroon ng advantage sa labanan. Kitang-kita rin ang tactical genius ni Jogo sa kanyang kakayahang gamitin ang kapaligiran para sa kanyang advantage. Kaya niyang gawing bangungot na parang bulkan ang anumang battlefield gamit ang kanyang Disaster Flames para manipulahin ito. Sa paglikha ng volcanic eruptions o pagpapaliyab ng lupa, nilalagay niya mga kalaban niya sa disadvantage. Mahalaga itong environmental manipulation sa strategy niya. Ginagawa niyang sandata ang mismong battlefield. Bukod pa dyan, ginagamit ni Jogo ang kanyang mga apoy bilang psychological tool. Yung astig na display ng kanyang fiery assaults ay nakakatakot talaga. Binababa yung moral ng mga kalaban kahit hindi pa nagsisimula yung tunay na labanan. Yung tanawin lang ng kanyang Disaster Flames na lumalamon sa paligid na parang impyerno ay sapat na para magtanim ng takot at pag-aalinlangan na nagbibigay kay Jogo ng psychological advantage. In essence, yung paggamit ni Jogo ng Disaster Flames sa labanan ay kombinasyon talaga ng raw power, tactical acumen at psychological warfare. Hindi lang siya basta lumalaban gamit ang apoy, parang nag-orchestrate siya ng mga symphony ng destruction na nagpapakita ng power at strategic mind niya sa bawat bakbakan.
Ang pagiging master ni Jogo sa kanyang disaster flames ay hindi lang limitado sa basic na pagmanipulate ng apoy. Umaabot ito sa advanced curse techniques, lalo na yung Ember Insects at yung Maximum Meteor. Hindi lang basta extension ng kanyang pangunahing kakayahan ang mga teknik na ito, kundi mga strategic masterpiece na nagpapakita ng lalim at versatility ng kanyang cursed energy. Ang teknik na Ember Insects ni Jogo ay sobrang astig at deadly. Ginagawa niyang parang mga apoy na insekto yung disaster flames niya na kayang kontrolin on command. Ang teknik na ito ay may kahanga-hangang display ng precision at control, malayong malayo sa raw, overwhelming power ng kanyang usual flame attacks. Ang Ember Insects ay pwedeng mag-infiltrate, mag-spy at umatake, kaya swak sila para sa reconnaissance at mga surprise assaults. Simbolo ito ng tactical ingenuity ni Jogo na nagpapakita ng kanyang kakayahang lumaban hindi lang sa brute force, kundi pati na rin sa deceptive at stealthy ways. At meron pa, yung nakakabilib na Maximum Meteor, ito yung tuktok ng destructive capabilities ni Jogo, kung saan tinatawag niya ang isang napakalaking naglalagablab na meteor na kaya talagang wasakin ang lahat sa daraanan niya. Hindi lang ito simpleng atake, isang pahayag ito ng napakalawak na kapangyarihan ni Jogo. Kapag pinakawalan, parang cataclysmic event ang Maximum Meteor. Parang ito yung pinaka nakakatakot na natural disaster. Ipinapakita nito ang takot na dala ni Jogo bilang isang cursed spirit na nabuo mula sa takot ng tao sa volcanic eruptions. Ipinapakita ng mga advanced techniques na ito ang buong saklaw ng kakayahan ni Jogo. Ipinapakita nila kung papaano niya ini-innovate at ina-adapt ang kanyang cursed technique sa iba't ibang sitwasyon sa labanan, na ginagawa siyang hindi lang malakas na kalaban, kundi versatile at unpredictable din. Sa pamamagitan ng Ember Insects at Maximum Meteor, hindi lang basta tools of destruction ang disaster flames ni Jogo. Naging instrument sila ng strategic warfare na nagpapatibay sa kanyang status bilang isang matinding puwersa sa universe ng Jujutsu Kaisen. Sa Jujutsu Kaisen, ang ultimate power move ni Jogo ay yung domain expansion niya, lalo na yung Coffin of the Iron Mountain. Ito yung peak ng kanyang cursed abilities na lumilikha ng isang domain kung saan nangingibabaw ang disaster flames niya. Higit pa sa pagiging atake, ang Coffin of the Iron Mountain ay manifestasyon ng rule ni Jogo sa fire at destruction. Isang space kung saan kaya niyang ipatupad ang kanyang kagustuhan ng walang kukontra. Kapag nag-trigger si Jogo ng domain expansion, parang niyang ginagawang volcanic landscape yung buong area na parang physical representation ng kanyang inner world. Sa loob ng domain na ito, nakaabot ng disaster flames niya ang pinakamatinding potensyal at ang kontrol niya sa apoy ay nagiging absolute. Yung mga kalaban na natrap dito ay papasok sa isang bangungot na sitwasyon kung saan halos imposible nang tumakas at sobrang init ang mararamdaman nila. Hindi lang basta battlefield itong domain, para itong pugod kung saan ang kapangyarihan ni Jogo, ang apoy at ang mga kalaban niya ay parang panggatong. Ang legacy ng character ni Jogo sa series ay malalim na nakaugnay sa kanyang ultimate technique. Sumisimbolo ito sa kanyang estado bilang isang top-tier cursed spirit. Yung tipong kasing tindi ng takot na dala niya yung destructive powers niya. Ang Coffin of the Iron Mountain ay patunay sa kanyang lugar sa hierarchy ng mga cursed spirits. Ipinapakita nito ang sobrang laki ng kanyang kapangyarihan. Dagdag pa dito, malaki ang kontribusyon ng domain expansion ni Jogo at ang buong karakter niya sa pag-explore ng series sa cursed energy at ang mga manifestations nito. Ang presensya niya ay hamon sa mga bida at nagdadagdag ng lalim sa kwento. Tinutulak ang boundaries ng kung ano ang kayang gawin ng cursed techniques. Hindi lang isang matinding kalaban ang legacy ni Jogo sa Jujutsu Kaisen, kundi isang sukatan ng lakas, representasyon ng primal fear sa natural disasters, at isang mahalagang karakter na nagdadala ng komplikasyon at excitement sa pag-unlad ng drama ng kwento. Ang karakter ni Jogo sa Jujutsu Kaisen na pinapakilala ng kanyang disaster flames ay isang kahanga-hangang simbolo ng kapangyarihan at ng takot. Ang kanyang mga advanced techniques, lalo na ang Ember Insects at Maximum Meteor, kasamang nakakabilib na Coffin of the Iron Mountain domain expansion, ay nagpapakita ng kanyang katayuan bilang isang matinding cursed spirit. Higit sa pagiging kontrabida, kumakatawan din si Jogo sa nakakatakot na lakas ng natural disasters at sa mga pangunahing takot na dala-dala nila. Ang kanyang presensya ay nagpapayaman sa kwento, nagtatakda ng mataas na standard sa potensyal ng cursed energy, at nagbibigay ng extra layers sa depth at intrigue sa kaakit-akit na mundo ng Jujutsu Kaisen. At kung nagustuhan mong ginagawa ko dito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe.
Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video.